Isang araw sa Roma, isang tao ang naging pinakamakapangyarihan sa buong republika. Siya ang nagligtas sa Roma sa digmaan, nagbigay ng pagkain sa mahihirap, at nagkaloob ng lupa sa mga sundalo at mamamayan. Ngunit sa huli, ang mismong mga kaibigan niya ang pumatay sa kanya, at ang inaakala nilang pagliligtas sa republika ang siya palang magpapabagsak dito. Ito ang kwento ni Julius Caesar, kung paano siya naging bayani ng Roma, kung bakit siya kinatatakutan ng mga senador, at kung paano ang kanyang pagpaslang noong 44 BC ay nagpasimula ng pagbagsak ng Roman Republic. Noong 49 to 45 BC, sumiklab ang isang malaking digmaan sa loob ng Roma, ang Caesar's Civil War. Nagbanggaan ang dalawang pinakamakapangyarihang leader, si Julius Caesar at si Pompey the Great. Sa huli, nagwagi si Caesar. Noong 48 BC, natalo si Pompey sa Battle of Pharsalus at tumakas siya papuntang Egypt kung saan siya pinatay. Pagbalik ni Caesar sa Roma, ginawa siyang dictator, at noong 44 BC, idiniklara siyang bilang dictator for life. Hindi tulad ng ibang leader, maraming reforma si Caesar. Nagbigay siya ng lupa sa mga mahihirap at veteranong sundalo. Nagbigay ng libreng pagkain sa mamamayan. Nagbawas ng utang ng maraming tao. At inayos ang kalendaryo ng Roma na naging Julian Calendar. Sa mga ordinaryong Romano, bayani siya. Pero sa Roman Senate, ibang kwento ang nakikita nila. Sa loob ng Senado, maraming natatakot. Kung si Caesar ay dictator for life, ano pa ang susunod? Baka maging hari siya. Para sa Roma, ang pagiging hari ay isang bangungot. Dahil noong 509 BC, pinatalas nila ang huling hari upang itatag ang Roman Republic. Para sa kanila, si Caesar ay banta sa kalayaan. Isang grupo ng senador ang lihim na nagplano. Pinangunahan nina Marcus Junius Brutus at Gaius Cassius Longinus. Mahigit 60 conspirators ang sumali. Ang kanilang plano, patayin si Caesar sa mismong sentro ng Roma, sa theater of Pompey, kung saan ginaganap ang pulong ng Senado. Noong March 15, 44 BC, ang araw na tinawag na Assassination of Julius Caesar, habang nakaupo si Caesar sa Senado, isa-isang lumapit ang mga senador at biglang sinaksak siya. Hindi isa, hindi dalawa, kundi mahigit 20 beses. Ayon sa mga kwento, nang makita niya si Brutus na isang taong pinagkakatiwalaan niya, sinabi niya, "Et tu, Brute," na kung liliwanagin natin sa Tagalog ay, "Ikaw rin, Brutus?" At sila nga ay nagtagumpay sa pagpaslang kay Caesar. At doon bumagsak ang pinakamakapangyarihang tao sa Roma. Akala ng mga conspirators, kapag pinatay nila si Caesar, magiging bayani sila. Lumabas sila sa mga lansangan ng Roma. Hawak ang kanilang mga tabak. Sumisigaw, malaya na ang Roma. Pero iba ang nangyari. Hindi sila sinalubong ng tuwa. Galit ang mga tao. Para sa karamihan ng mamamayan, si Caesar ang kanilang tagapagtanggol. Sa libing ni Caesar, isang
tao ang nagsalita. Si Mark Antony. Sa kanyang talumpati, pinakita niya ang sugat ni Caesar sa publiko. Nagliyab ang galit ng mga tao. Ang bunga, sa halip na iligtas ang republika, nagsimula ang panibagong digmaan. Ang mga pumatay kay Caesar ay hinabol at natalo sa Battle of Philippi noong 42 BC. At ilang taon matapos iyon, isang bagong pinuno ang umangat. Si Augustus, ang ampon ni Caesar. Siya ang magiging unang emperador ng Roma at doon tuluyang natapos ang Roman Republic. Ang mga taong gustong iligtas ang republika, ang siya palang nagbukas ng pinto sa Roman Empire. Minsan sa kasaysayan, ang mga desisyong ginawa dahil sa takot ang mismong nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang sistema. At ang pagpatay kay Julius Caesar ay hindi nagligtas sa Roma. Ito ang araw na nagsimula ang pagkamatay ng Roman Republic.